Karumal-dumal ang ginawang pagpatay sa isang doktor sa Bacolod, kamakailan. At ang mga suspect kinunan pa ng cellphone video ang krimen. Narito ang Tutok Tulfo exclusive. Mala suspense film ang tema. Kahindik-hindik ang mga eksena. Ang dalawang killer, animo isang malaking hayop ang kinakatay. Sa bayan ng Bacolod sa Negros Occidental, matunog ang pangalang Dr. Andres Gumban o mas kilala bilang June Gumban. Pasado 1:00 ng umaga noong Mayo 11, dahil sa isang tawag, agad nilang tinuo ang bahay ni Dr. Gumban sa barangay Alihis, Bacolod City. Ito ang bumungad sa kanila. Nandun na si Papa sa banyo, nakahiga. Ay, yung kamay niya nakaganon. Tapos kekes yung paa, puno ng dugo yung mga sahig sa labas. Sa pag-uusisa ng mga pulis sa dalawang suspect, nakakita sila ng matibay na ebidensya. Actually, ang ano yun, sa cellphone isa sa kay yung isang suspect, yung minor, siya yung nagkuha ng video. Nilagay niya doon sa window yung cellphone niya at saka kinunan lahat ang nangyari. Mula sa cellphone video na ito, kitang-kita ang karumal-dumal na pagpatay ng dalawang kontrabida sa doktor. Nang mapatumba ang biktima, ang punong kontrabida nagpaalam pa sa kamera. Ang tunay na motibo, panoorin bukas sa Tutok Tulfo. Tumatambling at nagpapasirko-sirko sa pistahan. Yan ang kabuhayan ng isang 10 anyos sa Caloocan. No choice daw siya sa trabaho. Kahit pa kinakabahan siya tuwing sasalang sa entablado. Narito ang aking Pusi exclusive. 10 taong gulang pa lang si Balong. Pero banat na ang kanyang mga buto sa pagtatrabaho. Kinakabahan po ako tsaka natakot po ako. Kahit nasusubsog ako, tuloy-tuloy ko pa rin kasi gusto ko lang po tulungan ng nanay ko. Kasi hirap na hirap siya magpakain sa amin. Warm-up lang ito, pero pursigido siya sa ginagawang ensayo. Sila ang Zerkenkoy, ang mga akrobat ng Caloocan. Sa kanyang murang edad, mulat na si Balong sa katotohanan kailangan niyang kumayod para kumita ng pera. Ngayong linggo sa Under Special Investigation, 10:30 ng gabi sa TV5. Good news naman tayo mula sa Pampanga. Bukod sa sisig at dating tahanan ng isa sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa bansa, mayaman sa kasaysayan ang lungsod ng Angeles. At kung ano-ano yan, eto, panoorin nyo. Taong 1796 nang madiskubre ng gobernadorcillo ng San Fernando na si Don Angel Pantaleon de Miranda ang lugar na ito. Tinawag nila itong Barrio Kulyat dahil sa masukal na kagubatan noon ng mga puno ng kulyat. Taong 1964 nang tinawag itong Angeles mula sa pangalan ni Don Angel at ng patron saint na si Los Santos Angeles Custodios. Ito raw ang dating itsura ng Angeles, magubat at hunting ground ng mga Aita. Pero dahil kinailangan nila maghanap ng higher ground, ito yung napiling lugar nila Don Angel. Pagdating ng mga Kastila sa bansa, itinayo ang isa sa pinakamatandang simbahan ng bayan noong 1877, ang Santo Rosario Church. Sa pamamagitan daw ng poloy servicios o sapilitang paggawa ng mga kalalakiang edad 16 hanggang 60, ito nabuo. Noong panahon ng Filipino-American War, ginawa itong military hospital. Naging malaki ang partisipasyon ng bayang ito sa pakikipaglaban ng ating mga ninuno sa mga Amerikano. Dito sa Pamintuan Residence, panandaliang tumira sila General Antonio Luna, General Emilio Aguinaldo at iba pang mga matataas na opisyal at kasi ginawa nila tong headquarters ng Revolutionary Army. Sa bahay ding ito, nagpulong ang mga general ng Revolutionary Army sa kanilang depensa ng Pampanga laban sa mga Amerikano. Dito rin ipinagdiwang ang kauna-unahang at kauli-hulihang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa ngayon, plano ng city government na gawin itong isang museo.
Mike Templo, News 5. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong weekend mula kay Leah Cruz. Leah? Thanks, John. Mga kapatid, ngayong weekend na ang tamang panahon para sa gimmick bago ang opisyal na pagpasok ng rainy season. Kanina medyo maulap ang kanlurang bahagi ng bansa at epekto yan ng southwesterly wind flow o hanging habagat, pero mapapansin na hindi pa nito nasasapul ang Pilipinas. Bakit pa lang siya? Ibig sabihin na sahang wala pang malakas na ulan ngayong weekend. Kung meron mang ulan, posibleng kalat-kalat lang ito at mangyayari lang sa hapon. Pero dapat ring mag-ingat ang mga kapatid natin na nakatira malapit sa mga ilog at sapa. Sandali man kasi ang ulan, posible pa rin ito makapagdulot ng baha. At yan ang lagay ng panahon. Ako po si Leah Cruz. Happy weekend. Jovi, gigimik ka mamaya, no? Oo, sa kwarto ko at matutulog. Samantala, ito na mga kakaiba naming video ngayong gabi. Hit po sa YouTube ang asong ito dahil sa galing niyang maghula hoop. Nakakagat siya sa taling nakalambingin mula sa isang puno. Kita niyo naman, ang galing ano po. Naikot sa habang nakakagat sa tali kaya napapaikot rin niya ang hula hoop na nakadikit sa kanya. Kahit bumitaw ng aso sa tali sa bandang huli po ng video, parang gusto pa rin niyang mag-round 2. So kung gusto niyo ng mga ganyang video, marami pa yan sa Balitang 60 at sa Action Weekend, Saturday, Sunday po yan. Happy weekend sa inyo. Pero bago yan, ito muna ang ating pamamaalam. Yan ang kalating oras ng mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako po si Joey Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Sa ngalan ni Cherry Mercado, ako po si Sean Yao. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Bejones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Bitag. Happy weekend at magandang gabi.